Magsasagawa na ng pagsusuri ang Agriculture Department para malaman kung naging mabisa ang pagpabakuna sa mga baboy laban sa African Swine Fever. Samantala, iba't ibang tulong ipinagkaloob ng ahensya sa libo-libong magsasaka sa probinsya ng Quirino. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, 2 linggo matapos bakunahan kontra African Swine Fever ang ilang mga baboy sa Lobo, Batangas, susuriin ng Agriculture Department kung naging epektibo ba ito. Sisimulan na ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa dugo ng mga baboy na binakunahan kontra African Swine Fever. Titingnan ng ahensya kung nakagawa na ng antibodies panlaban sa ASF ang mga tinurukang baboy. Ngayong araw na ito ay 14 na araw mula nung ating binakunahan yung first batch sa Lobo. At ngayong araw din na ito ay kukunan ng dugo upang makita kung nag-react ba yung baboy, nag-produce siya ng antibodies dun sa ating binakunahan nung Atrenta. Based on study, after 14 to 15 days, dapat may 40% na kaagad na reaction or antibodies protection. Pagdating ng 30 days, nasa 90 to 95 ka. 41 baboy ang binakunahan sa 2 farm sa Lobo, Batangas. Isa ay namatay dahil napilayan. Namatay din dahil naman sa ASF ang 5 pang baboy sa hiwalay na farm na sinasabing may respiratory disease at nasa lugar na may mataas na infection pressure ng ASF. Sa ngayon ay malusugan niya ang mga natitirang binakunahan ng ASF. Sa harap ng paparating na sama ng panahon, hinihikayat ng DA na paigtingin ang biosecurity sa mga hog farm. Mula 458 na kaso ng ASF noong Agosto, tumaas sa 472 ang mga barangay na may aktibong kaso ng ASF ngayong buwan ng Setyembre. Sa Oktubre, palalawakin ng DA ang pagbabakuna kontra ASF para tablahin ang pagkalat ng sakit. Pinaigting din ng DA ang mga hakbang laban sa ASF. Kapag bumagyo o umulan, pumuputok ito. At anong dahilan? Dahil nabubungkal yung mga binaon na baboy na may tama. Kapag tumutuloy-tuloy itong ulan na to, ay magkakaroon tayo ng pagdami ng ASF. Kaya nga, ang ginagawa natin, meron tayong checkpoints. Number 2, itinaas ni Secretary Chu Laurel ang pagbabayad ng indemnification. Pangatlo, ay itong pagbabakuna na irorolyo natin. 600,000 doses ng bakuna ang gagamitin para sa controlled vaccination program. Para bigyang proteksyon ang mga baboy, mapataas ang supply at mas maging abot kaya ang presyo. Samantala, para mapataas ang produksyon ng palay at maiangat ang kita ng mga magsasaka sa probinsya ng Quirino sa gitna ng tag-ulan, 76 na milyong pisong halaga ng state-of-the-art rice processing facility at iba't ibang farm equipment ang ipinagkaloob ng DA sa higit 2,300 magsasaka sa naturang lugar. Kabilang dito ang dryer o makinang nagpapatuyo sa palay at miller na panggiling sa bigas. Mas mapabibilis ito ang pagproseso ng palay at bigas habang nababawasan ang natatapong ani na karaniwang nangyayari kung mano-mano ang pagpapatuyo at hindi maganda ang panggiling. Ibig sabihin, dagdag supply na ito sa bigas, dagdag kita pa sa mga magsasaka. Target ng DA na ipagpatuloy ang lumalagong produksyon ng mani sa bansa. 15 milyong pisong halaga ng traktora, bodega at pinensyon na kapital ang iniabot ng DA sa mga peanut farmers ng Pangasinan. Mula 31,520 metric tons na produksyon ng mani noong 2022, sumampa ito sa 31,572 metric tons nakaraang taon. Angelique, sa harap ng inaasahang pag-iral ng masamang panahon, hinihikayat ng Agriculture Department ang mga magsasaka sa Masbate, Eastern Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao na anihin na yung kanilang mga matured crops at linisin yung mga drainage system na patungo sa mga irigasyon. Yan ay para makolekta ng mga irigasyon yung tubig ulan at hindi bahain yung kanilang mga sakahan. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Angelique.
Yes, Clay, balikan lang natin itong tukol sa mga mani. Ano? Dahil kapag ikaw ay namamalengke o namimili, talagang pagkamahal-mahal ng mani ngayon. Dahil dito sa programa ng GA, gaganda na ba o mas magiging affordable na ba ang mani? Angelique, yan ang target ng Department of Agriculture na itaas yung produksyon ng mani, lalo na yung isa sa mga producer ay dyan sa may Ilocos region. At alam naman natin na kapag mas marami ang supply ay mas mababa ang presyo. Kaya nga binubuhusan ng Agriculture Department ng tulong ang mga peanut farmers para sa ganon ay mapasigla yung kanilang produksyon. Balik sa'yo, Angelique. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.